Okay, naiintindihan ko. Bigyan mo lang ako ng isang oras. Aayusin ko 'to. Ang boses na yon, hindi yun ang boses ng asawa ko. O baka naman yun talaga ang tunay na boses niya kapag hindi niya alam na nakikinig ako. Malamig, walang emosyon, parang utos sa isang empleyado, hindi pakiusap sa isang mahal sa buhay. Nakatayo lang ako sa dilim ng pasilyo, yakap ang isang maliit na cake na may nakasinding kandila. Ang liwanag nito ang tanging tumatanglaw sa mukha ko at sigurado akong kitang-kita sa anino ko sa pader ang unti-unting pagguho ng mundo ko. Happy anniversary, Benedicto. Ilang sandali lang, lumabas siya mula sa kanyang library at ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang matamis na ngiti nang makita niya ako. Isang ngangiting sanay na akong makita. Isang ngangiting pinaniwalaan ko sa loob ng 3 taon. Lara, my love, ano't nagtatago ka dyan? Malambing niyang sabi, sabay lapit sa akin para kuhanin ng cake. Akala ko ba ay ako ang susurpresa sa'yo ngayong gabi? Hinaplos niya ang aking tiyan kung saan natutulog ang aming magiging panganay. Kumusta ang baby natin? Hindi ba niya masyadong pinapahirapan ng mommy niya? Ngumiti ako. Isang pilit na ngiti. Okay lang kami, Ben. Medyo malikot lang siya ngayon. Manang-mana sa daddy, sabi niya at hinalikan ako sa noo. Ang halik na yon, na dating nagpapakalma sa lahat ng aking alalahanin, ay parang yelo na dumampi sa aking balat. Pumasok kami sa dining area. Perpekto ang lahat. May mga rosas sa mesa, mamahaling champagne, at ang regalo niya sa akin, isang kwintas na may diamante na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isinuot niya ito sa aking leeg kanina. At habang ginagawa niya iyon, tiningnan ko ang aming refleksyon sa salamin. Mukha kaming perpektong mag-asawa mula sa isang fairy tale. Ang CEO at ang kanyang buntis na asawa. Ang larawan ng tagumpay at kaligayahan. Pero kasinungalingan ang lahat. Para sa atin, Lara, sabi ni Ben, itinaas ang kanyang kopita. Para sa 3 taon ng pagmamahalan at para sa marami pang taon na darating. Itinaas ko rin ang aking baso ng tubig. Para sa atin. Pinilit kong isipin na baka guni-guni ko lang ang lahat. Baka dala lang ng pagbubuntis. Baka ang narinig kong pag-uusap sa telepono kanina ay tungkol talaga sa trabaho. Sinubukan kong paniwalain ang sarili ko. Gusto kong maniwala. Pero habang tinititigan ko siya sa kabila ng mesa, nakikita ko ang mga siwang sa kanyang perpektong maskara, ang paraan ng pag-iwas ng kanyang mga mata, ang ngiti niyang hindi umaabot sa kanyang mga mata. May problema ba, mahal? Tanong niya. Napansin siguro ang pananahimik ko. Umiling ako. Wala. Napagod lang siguro ako. Gusto ko na yatang magpahinga. Ganun ba? Sige, kumain na tayo. At pagkatapos ay aakyat na tayo. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ang mga katulong, niyaya niya akong tumayo sa aming balkonahe. Tanaw mula roon ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Niyakap niya ako mula sa likuran at ipinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat. I love you, Lara. Bulong niya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Mahal din kita, Ben. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa. Agad siyang bumitaw sa pagkakayakap. Excuse me lang, love. Sagutin ko lang tong importanteng tawag tungkol sa bagong deal ng company. Tumango lang ako. Pumasok siya sa loob. Isinara ang sliding glass door at naglakad palayo. Pero hindi niya naisara ng maayos. May kaunting puwang na naiwan. Sapat lang para marinig ko ang pagbabago sa kanyang boses. Mula sa malambing na love, naging pamilyar itong malamig at seryosong tono. Hello, katahimikan. I told you not to call, hindi pa pwede. Oo, alam ko. Konting tiis na lang, Clarice. Malapit na. Clarice.
Ang pangalan ay parang isang punyal na itinarak sa puso ko. Si Clarice, ang ex-girlfriend niya, ang babaeng sinabi niyang matagal nang parte ng nakaraan. Kailangan ko lang tapusin tong gabi na to. Patuloy niya. Hindi alam na bawat salita niya ay dinudurog ako. Pagkatapos nito, aayusin ko ang lahat. Pangako. Hindi ko na narinig ang mga sumunod niyang sinabi. Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad papasok sa aming silid sa kabilang pinto. Ang mga tuhod ko ay nanginginig. Ang paghinga ko ay mabigat. Dumiretso ako sa banyo at isinara ang pinto. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang babae sa salamin ay mukhang tanga. Isang babaeng nagpauto sa mga matatamis na salita at mamahaling regalo. Ang diamanteng kwintas sa leeg ko ay parang isang sakal. Hinubad ko ito at ibinato sa lababo. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang anak ko. Ang anak namin. Paano na siya? Binuksan ko ang gripo at hinayaang umagos ang malamig na tubig. Naghilamos ako. Umaasang mabubura nito ang sakit, pero hindi. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak, humahalo sa tubig. Matapos ang ilang minuto, pinilit kong kumalma. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Lumabas ako ng banyo. Nakita ko si Ben na nakatalikod. Kausap pa rin ang babae niya. At sa ibabaw ng kama, naiwan niya ang kanyang isa pang cellphone. Ang personal phone niya. Isang desisyon ang nabuo sa isipan ko. Dahan-dahan akong lumapit. Walang ingay na ginawa. Kinuha ko ang cellphone at sa sandaling iyon, umilaw ang si screen. Isang bagong mensahe mula kay Clarice. Bilisan mo, hinihintay na kita sa dati. Humakbang siya pabalik sa silid at ang ngiti sa kanyang labi ay ang parehong nangiting ginamit niya sa buong gabi. Isang perpektong kasangkapan para pagtakpan ang lahat. Tapos na, love. Pasensya na. Kailangan lang talagang sagutin, sabi niya. Sabay upo sa tabi ko sa kama at hinawakan ang aking kamay. Okay ka na ba? Gusto mo na bang matulog? Ang lamig ng kamay niya ay parang gumapang sa buong katawan ko. Itinago ko ang cellphone niya sa ilalim ng unan. Ben! Nagsimula ako. Ang boses ko ay nanginginig. Saan ka pupunta? Kumunot ang noo niya. Tila naguguluhan sa tanong ko. Anong ibig mong sabihin? Dito lang ako. Dito sa tabi mo. Hindi, sabi ko. Dahan-dahang umiling. Ang sabi mo sa kausap mo, konting tiis na lang. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkataranta na agad niyang itinago sa likod ng isang buntong hininga. Lara, yun ay tungkol sa negosyo. Isang malaking project. Alam mo namang ayokong pag-usapan ng trabaho sa gabi ng anibersaryo natin. Kasinungalingan, bawat salita ay tumatagos sa akin. Gusto kong magmaneho? Bigla kong nasabi na ikinagulat niya. Magmaneho? Ganitong oras ng gabi? Umuulan pa, mahal. At hindi ba't sabi mo pagod ka na? Kailangan ko lang ng hangin, giit ko. Parang hindi ako makahinga dito. Tinitigan niya ako ng matagal. Siguro ay sinusubukan niyang basahin kung ano ang nasa isip ko. Kung alam ko na ba. Sa huli, tumango siya. Sige, kung yan ang gusto mo. Kahit saan mo gusto, dadalhin kita. Habang naglalakad kami palabas, isinuot ko ang aking maliit na Bluetooth earphone sa isang tainga. Madalas ko itong gawin para makinig ng malumanay na musika para sa baby. Pero ngayong gabi, iba ang dahilan ko. Ang biyahe ay tahimik sa simula. Ang tanging maririnig lang ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong ng sasakyan at ang humahaginit na hangin sa labas. Ang mga ilaw ng siyudad ay malabo na sa gitna ng unos. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sino si Clarice? Ang tanong ko ay tila isang bombang sumabog sa loob ng sasakyan. Agad niyang inapakan ng preno at huminto kami sa gilid ng madilim na kalsada. Saan mo narinig ang pangalan na yan? Tanong niya.
Ang boses niya ay biglang nawalan ng lahat ng lambing. Inilabas ko ang cellphone niya mula sa aking bulsa at ipinakita sa kanya ang screen, ang mensahe. "Hinihintay ka na niya, Ben," sabi ko. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. "Sa dati." "Saan Indaguga?" "Anyon, sa lugar kung saan niyo ako pinagtataksilan." Tiningnan niya ang cellphone tapos ay ibinalik sa akin ang tingin. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi na maitago. "Bakit mo pinakikialaman ang gamit ko, Lara? Wala kang karapatan. Asawa mo ako. At nagdadalang tao ako sa anak mo. May karapatan akong malaman kung niloloko mo ako. Hormones mo lang yan. Nag-i-imagine ka na naman ng kung ano-ano dahil sa pagbubuntis mo. Matagal na kaming tapos ni Clarice." "Sinungaling." Sigaw ko. "Narinig kita. Narinig ko ang buong pag-uusap nyo." Ang pagkagulat sa mukha niya ay nagbigay sa akin ng kumpirmasyon. Nahuli ko na siya. Sa sobrang galit, bigla niyang hinampas ang manibela at pinatakbo muli ang sasakyan ng napakabilis. "Ben, magdahan-dahan ka. Mapapahamak tayo." Sigaw ko, napahawak ng mahigpit sa aking tiyan. "Ihahatid na kita pa uwi para matapos na tong kabaliwan na to." Ang aming pagtatalo ay sinabayan ng lakas ng bagyo. Halos wala na kaming makita sa daan. Ang mga puno ay yumuyugyog. Ang mga kidlat ay gumuguhit sa madilim na langit. At sa isang iglap, isang nakakasilaw na ilaw. Isang malaking truck ang biglang lumiko mula sa isang side street. Narinig ko ang pagsigaw ni Ben. Naramdaman ko ang pag-ikot ng sasakyan, ang tunog ng nababasag na salamin, ang pagyupi ng metal, pagkatapos katahimikan at kadiliman. Unti-unti, bumalik ang aking kamalayan. Ang una kong naramdaman ay ang sakit. Isang matinding sakit sa aking tagiliran at ulo. Nakabitin ako ng patiwarik, nakasabit sa aking seatbelt. Ang mundo ko ay baliktad. Amoy gasolina. Amoy dugo. "Ben!" Ungol ko, ang boses ko ay halos hindi lumabas. Sa gitna ng kalabuan, nakita ko siyang gumagalaw. Sinusubukan niyang kalasin ang kanyang sarili. Buhay siya. Salamat sa Diyos. "Ben, tulungan mo ako." Pakiusap ko. Pero hindi siya lumingon sa akin. Nang makawala siya, gumapang siya palabas ng sirang bintana. At pagkatapos, narinig ko ang isang sigaw na yumanig sa buong kaluluwa ko. Isang sigaw na puno ng pag-aalala at takot. Pero, hindi ang pangalan ko ang isinigaw niya. "Clarice!" Napatingin ako sa labas. Sa kabilang banda ng kalsada, may isa pang sasakyan na wasak, ang truck. At sa pagitan nito, isang kotse na pamilyar sa akin. Ang kotse ni Clarice. Iniwan niya ako. Habang nakabitin at duguan, pinanood ko ang asawa ko na gumapang palayo sa akin, palapit sa babae niya. Sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ang narinig ko sa aking tainga. Isang static. Galing sa earphone na suot ko pa rin. Nakakonekta pa rin ito sa cellphone niya. At narinig ko ang boses niya. Nanginginig pero determinado. Kausap ang kung sino man sa telepono. "Inay, naaksidente kami. Si Clarice, kailangan niyo siyang unahin." May narinig akong mahinang boses mula sa kabilang linya. "Paano si Lara?" Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Isang sandali na nagtakda ng aking kapalaran. At pagkatapos ay dumating ang mga salitang pumatay sa kung anumang natitirang pagmamahal sa puso ko. "Hayaan niyo na siya dyan. Bahala na kayo sa kanya. It's better this way." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan habang ang mga ilaw ng paparating na ambulansya ay nagsimulang maglaho. Ang sakit sa aking katawan ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagtataksil. "Kude ko tao do." Ang huling mga salitang narinig ko bago ako nilamon ng tuluyan ng dilim. Ang una kong naramdaman ay ang sinag ng araw sa aking mga mata. Dahan-dahan ko itong iminulat. Puti.
Isang puting kisame na gawa sa kahoy ang sumalubong sa akin. Nasaan ako? Ang amoy ng hangin ay iba. Amoy dagat. Amoy gamot. Sinubukan kong bumangon, pero isang matinding kirot ang gumuhit sa aking tagiliran at napahiga akong muli. Doon ko napansin ang dextrose na nakakabit sa aking kamay. Ang mga gasa sa aking braso. Dahan-dahan lang, miss. Isang boses ng lalaki. Mahinahon. Lumingon ako. At isang matinding takot ang biglang bumalot sa akin. Isang lalaking hindi ko kilala ang nakaupo sa isang silya sa tabi ng aking kama. Nakasuot siya ng puting polo at salamin. Mukha siyang pagod, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sino ka? Nasaan ako? Nasaan si Ben? Sunod-sunod kong tanong. Ang boses ko ay paos. Kalma lang, sabi niya, itinaas ang kanyang kamay. Ako si Dr. Mateo Ibarra. Ligtas ka dito? Nasa San Ragua ka. San Ragua, isang maliit na baryo ng mga mangingisda. Napakalayo sa syudad. Paano ako napunta dito? Tanong ko, pilit inaalala ang mga hululing nangyari, ang aksidente, ang pag-abandona ni Ben. Natagpuan kita malapit sa isang bangin, sa gilid ng highway, paliwanag niya. Mukhang gumulong ka palabas ng sasakyan bago pa man ito tuluyang mahulog. Milagro ang pagkasalba mo. Milagro. Ngumiti ako ng mapait. Isang milagro na ayaw ko. Sana ay namatay na lang ako. Kailangan kong umalis, sabi ko. Sinusubukan ulit bumangon. Hindi ko alam kung ano ang kailangan kong gawin. Umuwi? Saan? Sa bahay na puno ng kasinungalingan? Bigla. Isang panibagong kirot ang naramdaman ko. Pero hindi ito galing sa aking mga sugat. Galing ito sa aking tiyan. Isang matinding paghilab. Napahawak ako sa aking sinapupunan at napasigaw. Agad na lumapit si Dr. Mateo. Anong nangyayari? Ang baby ko. Hirap kong sabi, habang isa na namang paghihilab ang dumating, mas malakas kaysa sa nauna. Manganganak na yata ako. Ang pagkataranta ay malinaw sa mukha ni Mateo, pero agad itong napalitan ng propesyonal na determinasyon. Okay, makinig ka sa akin, sabi niya, habang sinusuri ang aking kalagayan. Wala tayong sapat na gamit dito. Ang pinakamalapit na ospital ay 4 na oras ang layo. Dito mo na siya kailangang isilang. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip na puno ng sakit at sigaw. Ang sakit ng panganganak ay humalo sa sakit ng pagtataksil. Bawat pag-ire ko ay isang pag-ire para sa galit ko kay Ben. Bawat sigaw ko ay isang sigaw para sa nawasak kong buhay. Si Mateo ay hindi umalis sa tabi ko. Sa gitna ng aking paghihirap, siya ang naging aking lakas. Ginabayan niya ako, pinakalma at binigyan ng pag-asa. At pagkatapos, sa gitna ng isang kubo sa isang bayang hindi ko kilala, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Ang iyak ng isang sanggol. Babae, sabi ni Mateo. Ang boses niya ay puno ng pagkamangha. Binalot niya ang sanggol sa isang malinis na kumot at dahan-dahang inilapag sa aking dibdib. Nang maramdaman ko ang mainit at munting katawan ng aking anak sa aking balat, lahat ng sakit ay biglang naglaho. Nawala ang galit, nawala ang pait. Tiningnan ko ang kanyang munting mukha, ang kanyang nakapikit na mga mata, ang kanyang maliliit na kamay na nakakuyom. Siya ay perpekto. Siya ang sa akin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mata. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng dalisay na pagmamahal. May pangalan ka na ba para sa kanya? Tanong ni Mateo. Ang boses niya ay malumanay. Tumingala ako sa bintana. Gabi na pala. At sa labas, sa madilim na kalangitan, may isang bituin na nagniningning ng napakaliwanag. Tala, bulong ko, munting tala. Kinabukasan, habang natutulog si Tala sa aking tabi, may iniabot sa akin si Mateo. Isang lumang dyaryo.
Nakita ko to sa bayan kahapon. Akala ko, dapat mo tong makita. Tiningnan ko ang front page at ang puso ko ay muling nadurog. Isang malaking litrato ni Benedicto Alcaraz, umiiyak. Ang headline, Tragic Accident Claims Life of Philanthropist's Wife. CEO Husband Grieves. Ayon sa balita, namatay daw si Lara Alcaraz on the spot. Isang bayani daw si Ben dahil sinubukan pa raw niya akong iligtas. Ang babae sa kabilang sasakyan, si Clarice, ay nasa kritikal na kondisyon. Pinatay na nila ako. Para sa kanila, isa na lang akong alaala. Isang malungkot na kwento para pagandahin ang imahe ng isang sinungaling. Isang matinding galit ang umakyat sa aking dibdib. Pero nang tumingin ako sa aking anak na mahimbing na natutulog, ang galit na yon ay naging isang malamig at matigas na desisyon. Tama sila. Patay na si Lara Alcaraz, ang mahina at mapaniwalang asawa. Pinatay siya ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ang babaeng nabubuhay ngayon ay iba na. Siya ay isang ina at gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang bituin. Tumingin ako sa natutulog kong anak. Hinaplos ang kanyang malambot na pisngi at bumulong ng isang panata. Magsisimula tayo ulit, anak ko. Simula ngayon, hindi na ako si Lara Alcaraz. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang dagat ng Sanragua ang naging aking kanlungan. Ang alon nito ang humuhugas sa aking mga bangungot. Ang alat ng hangin nito ang tumuyo sa aking mga luha. Dito, ako ay si Elisa, isang simpleng ina na ang buong mundo ay umiikot sa kanyang 5 taong gulang na anak na babae. Ang aking munting tala. Inay, tingnan mo, isa siyang isda na may pakpak. Sigaw ni Tala. Ipinapakita sa akin ang kanyang guhit sa buhangin. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Ang galing-galing naman ng tala ko. Pwede na siyang maging artist. Gusto kong maging Doktor Inay, tulad ni Tito Doc. Napalingon kami pareho nang marinig namin ang boses na yon. Si Mateo, papalapit sa amin. May dalang isang bayong na puno ng sariwang isda. Narinig ko yata ang pangalan ko. Sabi niya, isang pamilyar na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon, sa loob ng 5 taon, ang naging isa sa mga dahilan kung bakit ako muling natutong maniwala sa kabutihan. Tito Doc, may huli po kayo para sa amin? Masayang tanong ni Tala. Siyempre naman, prinsesa. Ang pinakamasarap na isda sa buong Sanragua. Sagot ni Mateo, ginulo ang buhok ng aking anak. Ang mga mata namin ay nagtagpo. Sa isang saglit, isang pamilyar na kuryente ang dumaloy sa pagitan namin. Isang bagay na hindi namin pinag-uusapan, pero pareho naming nararamdaman. Ang kanyang pagtingin ay puno ng pag-aalaga. Isang uri ng pag-aalaga na hindi humihingi ng anumang kapalit. Siya ang aming sandalan, ang aming pamilya. Halika na, Elisa. Ipagluluto kita ng paborito mong sinigang. Aya niya. Ang simpleng buhay, ito na ang lahat ng pinangarap ko. Kapayapaan. Isang maliit na kubo, malapit sa dagat. Isang anak na nagbibigay kulay sa aking bawat araw. At isang mabuting tao na laging nasa tabi namin. Sapat na sana ito. Dapat ay sapat na. Kinagabihan, habang kumakain kami sa isang maliit na karinderya sa bayan, isang pamilyar na mukha ang biglang lumitaw sa lumang telebisyon na nakasabit sa pader. Ang aking pagsubo ay biglang natigil. Ang kutsara ay nanigas sa aking kamay. Siya. Mas tumanda siya ng kaunti, pero ang kanyang tindig ay ganoon pa rin. Kumpiyansa, makapangyarihan, nakasuot ng isang mamahaling suit, nakatayo siya sa isang entablado, tumatanggap ng isang parangal. At ang ating Philanthropist of the Year Award ay iginagawad kay Mr. Benedicto Alcaraz. Pumalakpak ang mga tao sa TV. Pumalakpak din ang ilang kumakain sa karinderya. Idol ko talaga yan, sabi ng may-ari ng kainan. Napakabuting tao. Simula nang mamatay ang asawa niya, itinuunan niya ang buong buhay niya sa pagtulong sa kapwa.
Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay ni Mateo sa ilalim ng mesa. Isang tahimik na paalala na nandyan siya. Pero hindi ko maialis ang aking tingin sa screen. Inayos ni Ben ang kanyang mikropono at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang peking ng ngiting iyon. Maraming salamat sa karangalang ito. Nagsimula siya. Ang boses niya ay malumanay at puno ng sinseridad na pinraktis. Pero ang parangal na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa aking yumaong asawa, si Lara. Ang pangalan ko na binigkas mula sa kanyang mga labi ay parang lason na kumalat sa aking buong sistema. 5 taon na ang nakalipas mula nang kunin siya sa akin ng isang trahedya. Patuloy niya, may peking luha sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon, hindi lang ang aking asawa ang nawala sa akin, kundi pati na rin ang aking anak na hindi ko man lang nasilayan. Ngunit ang kanyang alaala ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy, para tumulong sa iba, para gawing mas makabuluhan ang buhay na mayroon ako. Crack! Ang baso ng tubig na hawak ko ay nabasag sa aking kamay. Ang tubig at ang dugo mula sa aking maliit na sugat ay tumulo sa sahig. Elisa! Gulat na sabi ni Mateo. Agad na kumuha ng panyo para balutin ang aking kamay. Pero hindi ko naramdaman ang sakit ng sugat. Ang lahat ng sakit ay nasa loob. Isang nag-aapoy na galit na pinilit kong ibaon sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon ay sumasabog na parang bulkan. Lahat sila ay naniniwala sa kanya. Lahat sila ay humahanga sa kanya. Isang santo, isang bayani, isang ulirang biyudo. Habang ako at ang anak naming buhay na buhay ay nabubuhay sa anino ng kanyang mga kasinungalingan. Biglang may humila sa aking damit. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang mga mata ng aking anak. Puno ng pag-aalala at pagkalito. Nakaturo siya sa telebisyon, sa mukha ng lalaking nagsasalita, sa mukha ng kanyang ama. Inay, bakit ka umiiyak? Tanong ni Tala sa isang inosenteng boses. Kilala mo po ba yung lalaki sa TV? Iniwan ko si Tala sa pangangalaga ni Aling Nita, ang mabait naming kapitbahay. Alam kong ligtas siya doon. Ang kailangan kong hanapin ay ang kanyang ina. Hindi ako nahirapang hanapin siya. Mayroon lang siyang isang lugar na pinupuntahan kapag ang mundo ay nagiging masyadong mabigat para sa kanya. Doon, sa dulo ng dalampasigan, kung saan ang mga bato ay humahalik sa alon, natagpuan ko siya. Nakaupo sa buhangin, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang likod ay nanginginig sa bawat tahimik na hikbi. Sa liwanag ng buwan, siya ay hindi si Eliza, ang matatag na babaeng kilala ng buong San Ragua. Siya si Lara, ang babaeng nasugatan na natagpuan ko 5 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan akong umupo sa tabi niya. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siyang maramdaman na naroon ako, na hindi siya nag-iisa. Bakit ganon, Mateo? Sa wakas ay basag niya sa katahimikan. Ang boses niya ay puno ng sakit. Bakit pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, siya pa rin ang kinakampihan ng mundo? Siya pa rin ang bida? Ito na ang pagkakataon. Matagal ko nang itinatago ito. Matagal ko nang sinasarili ang bigat. Iniisip na sa paglimot ay makakahanap ako ng kapayapaan. Pero mali ako. Ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagtakas. Nakukuha ito sa pagharap. Dahil ang pamilya Alcaraz ay sanay ng gumawa ng sarili nilang katotohanan, sagot ko, ang pait ay hindi maitago sa aking boses. Napalingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hindi aksidente na pareho nating kinamumuhian ang pangalan na yan, Tara. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong ikwento ang isang nakaraan na pilit kong kinalimutan. Ang tatay ko, si Antonio Yaibara, ay isang simpleng inhinyero. Meron siyang isang maliit pero tapat na construction firm. Pangarap niya noon na makipagsosyo sa mga malalaking kumpanya sa syudad. Naalala ko ang mukha ng aking ama, isang taong puno ng pag-asa.
at integridad. Isang araw, isang malaking oportunidad ang dumating, isang partnership project kasama ang ama ni Benedicto, si Don Ricardo Alcaraz. Tumingin ako sa malayong karagatan. Noong una, perpekto ang lahat. Si Don Ricardo ay mukhang isang tunay na kaibigan at partner. Pinautang niya ang kumpanya ni Papa para sa expansion. Pinirmahan nila ang mga kontrata. Buong-buo ang tiwala ng tatay ko. Pero lahat pala ay isang patibong. Nang halos matapos na ang proyekto, biglang lumabas ang mga pekeng dokumento. Mga papeles na nagsasabing si Papa ay nandaraya sa mga materyales na kinukurakot niya ang pondo. Lahat ay gawa-gawa. Lahat ay plinano ng mga Alcaraz para makuha ang buong kumpanya sa oras na malugi ito. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang alon. Naalala ko ang gabi-gabing hindi pagtulog ng aking ama. Ang kanyang pagpayat, ang pagkawala ng kislap sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang lumaban sa korte, pero ang pera at impluensya ng mga Alcaraz ay hindi matatawaran. Sila ang nagkontrol sa media, sila ang nagbayad sa mga huwes. Sa isang iglap, ang pangalan ng tatay ko ay nawasak. Mula sa isang respetadong inhinyero, naging isa siyang magnanakaw sa mata ng lahat. Napahinto ako. Ang sakit ay sariwa pa rin. Ang huling beses na nakita ko siyang buhay, nakaupo lang siya sa dilim ng kanyang opisina, nakatingin sa kawalan. Kinabukasan, natagpuan na lang namin siya. Wala nang buhay. Iniwan niya kami dahil hindi na niya makayanan ang kahihiyan. Naramdaman ko ang paghawak ni Lara sa aking braso. Ang kanyang mga luha ay para na rin sa aking ama. Kaya ako napunta dito sa San Ragua, Lara, para takasan ang lahat ng iyon. Para kalimutan ang pangalan ng mga taong sumira sa aming pamilya. Tumayo ako. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Dinala ko siya sa aking maliit na klinika na nagsisilbi na ring aking tahanan. Mula sa ilalim ng aking kama, kinuha ko ang isang luma at maalikabok na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan ko ito sa harapan niya. Naglalaman ito ng mga lumang papeles, mga kopya ng kontrata, mga liham sa pagitan ng aking ama at ni Don Ricardo, mga bank statement, ang lahat ng ebidensyang tinipon ng aking ama. Bago siya sumuko, hinawakan ni Lara ang isa sa mga dokumento. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang mga pangalan. Y. Barra Construction, Alcaraz Corporation. Doon sa liwanag ng isang maliit na lampara, nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matigas, isang bagay na mas malamig. Ang pagtataksil na dinanas niya ay hindi lang isang simpleng kaso ng pambababae. Ito ay isang pattern, isang lason na dumadaloy sa dugo ng buong pamilya Alcaraz. Tumingala siya mula sa mga papeles at tumingin sa aking mga mata. Ang mga luha niya ay tuyo na. Hindi lang ito tungkol sa akin, Mateo, sabi niya. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit puno ng determinasyon na ngayon ko lang narinig. Tungkol ito sa ating dalawa. Kailangan nilang magbayad. Umalis si Mateo, kinabukasan, para sa isang medical mission sa kabilang baryo. Mag-isa ako sa Kubo, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hindi ko naramdaman ang lungkot ng pag-iisa. Sa halip, isang kakaibang enerhiya ang dumadaloy sa akin. Isang apoy na sinindihan ng mga kwento ng nakaraan. Ang mga dokumento ni G. Ibarra ay nasa ibabaw ng aking maliit na mesa. Katibayan ng isang krimen na matagal nang ibinaon sa limot. Katabi nito, ang sarili kong kwento. Isang krimen na pinagtakpan ng kasinungalingan. Hindi na ako biktima lang. Isa na akong testigo. Dahil sa hindi mapakaling pakiramdam, nagsimula akong maghalungkat. May isang maliit na baul sa ilalim ng aking papag. Dito ko itinago ang iilang mga bagay na naisalba mula sa aking dating buhay. Mga bagay na dinala ni Mateo mula sa lugar ng aksidente. Hindi ko ito binuksan sa loob ng 5 taon. Masyadong masakit. Pero ngayon, iba na.
Binuksan ko ang baul, amoy ng nakaraan. Isang libro na hindi ko natapos basahin, isang bote ng pabango na halos wala ng laman, at sa ilalim ng lahat, ang maliit na supot kung saan nakalagay ang mga gamit ko mula sa gabing iyon. Nandoon ang isang sira at basag na salamin, ang lipstick na ginamit ko, at sa pinakailalim, isang maliit na bagay na nakalimutan ko ng pag-ari ko pala. Ang aking lumang Bluetooth earphone, kinuha ko ito. May kaunting basag sa gilid pero mukhang buo pa. Ito ang suot ko noong gabing iyon. Ito ang ginamit ko para sana makinig ng musika. Isang ideya ang biglang pumasok sa isipan ko. Isang malayong posibilidad. Hinalungkat ko ang aking mga gamit at nahanap ko ang luma nitong charger. Isinaksak ko. Walang ilaw na umilaw. Siguro ay sira na talaga. Aalisin ko na sana nang biglang isang maliit na pulang ilaw ang kumislap. Nagcha-charge. Hinayaan ko ito sa loob ng isang oras. Ang puso ko ay malakas na kumakaba sa bawat minutong lumilipas. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Nang sa tingin ko ay may sapat na itong karga, kinuha ko ito. Ikinonekta ko sa aking cellphone. Sa aking pagtataka, gumana ito. Device connected. Isinuot ko ito sa aking tainga. Pumunta ako sa call logs ng cellphone ni Ben na itinago ko. Walang record ng tawag noong gabing iyon. Malinaw na binura niya. Pero merong feature ang lumang phone na ito. Isang automatic call recording. Isang feature na hindi ko kailanman ginamit. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinahanap ang audio files. May isang file na may petsa ng aming anibersaryo. 5 taon na ang nakalipas. Ang haba nito, 2 minuto at 38 segundo. Pinindot ko ang play. Ang unang narinig ko ay static. Pagkatapos, ang mahinang tunog ng malakas na ulan, isang malayong sirena ng ambulansya, at pagkatapos, ang boses niya, ang boses ni Benedicto, malamig, nanginginig, pero hindi sa takot, kundi sa kaba. Inay, naaksidente kami. Si Clarice, kailangan niyo siyang unahin. Napapikit ako. Ito na yon. Ito ang narinig ko bago ako mawalan ng malay. Ang kumpirmasyon ng lahat. Pero may kasunod pa. Isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na kilalang kilala ko. Ang boses na laging malumanay tuwing family Sunday lunch. Pero ngayon ay matalim at kasing tigas ng bakal. Si Doña Imelda, ang ina ni Ben. Anong nangyari kay Lara? Tanong niya. Walang bahid ng pag-aalala, kundi purong kalkulasyon. Narinig ko ang paghinga ni Ben ng malalim. Wala na siyang malay, inay. She's trapped inside. The car it's a wreck. Isang sandaling katahimikan ang namayani sa recording. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan at ang mabibigat na hininga ng asawa ko. Hinihintay ko ang sandaling sasabihin ng kanyang ina na tumawag ng tulong, na iligtas ako. Pero ang sumunod na narinig ko ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Good, sagot ni Doña Imelda. Huwag mo siyang gagalawin. Hayaan mo na siya dyan. Pero inay, may pag-aalinlangan sa boses ni Ben. Benedicto, makinig ka. Tumaas ang boses ng matanda. Kung mabubuhay siya ngayon, malalaman niya ang lahat. Ang tungkol sa pera, ang tungkol kay Clarice, masisira tayo. Ang buong imperyo na itinayo ng ama mo, mawawala sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ko. Alam niya. Alam ng ina niya ang lahat ng panloloko. Hindi lang si Ben ang kalaban ko, ang buong pamilya nila. Pero kung mawawala siya, nagpatuloy si Doña Imelda, bumaba ang boses sa isang nakakatakot na bulong. Magiging biktima ka. Magiging ulirang asawa ka na nawalan ng mahal sa buhay. Ang simpatiya ng publiko ay mapupunta sa'yo. Mas mapoprotektahan natin ang kumpanya. So, iiwan ko lang siya dito? Tanong ni Ben. Parang isang batang humihingi ng permiso.
Oo, ang unahin mo ay si Clarice. Nasa kanya ang bag, hindi ba? Ang mga hard drives, nasa kanya, inay. Kunin mo si Clarice. Siguraduhin mong walang makakaalam na magkasama kayo bago ang aksidente. Ako na ang bahala sa media. Ako na ang bahala sa kwento. Ngayon, kumilos ka na. Leave her. It's better this way. Click. Natapos ang recording. Katahimikan. Dahan-dahan kong inalis ang earphone sa aking tainga. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng galit na hindi ko maipaliwanag. Isang galit na malamig. Isang galit na tahimik. Sa loob ng 5 taon, inakala ko na isa lang akong biktima ng isang asawang taksil. Inakala ko na ang pag-iwan sa akin ni Ben ay dala lang ng takot o panik sa gitna ng aksidente. Pero mali ako. Isa itong desisyon. Isang pinag-isipang desisyon ng mag-ina para iligtas ang kanilang yaman at reputasyon. Pinili nilang patayin ako, hindi gamit ang baril o patalim, kundi gamit ang pagpapabaya. Ginawa nilang pein ang buhay ko at ng anak ko para maging bayani si Ben. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Sa labas, ang dagat ay payapa. Pero sa loob ko ay may bagyong namumuo. Tiningnan ko ang maliit na earphone sa aking palad. Napakaliit na bagay. Pero ito ang susi na magbubukas ng kanilang impyerno. Mahigpit kong ikinuyom ang aking palad. Ramdam ang tigas ng plastik sa aking balat. Wala nang luhang pumatak. Ubos na ang luha ni Lara. Ang natitira na lang ay ang apoy ng katarungan. Tumingin ako sa malayo, kung saan naroon ang syudad na minsan kong tinawag na tahanan. Tapos na ang pagtatago ko, Benedicto, bulong ko sa hangin. Tapos na ang pagluluksa nyo sa isang multo. Isinuot ko muli ang earphone at inilagay ang cellphone sa aking bulsa. Humanda kayo, Doña Imelda. Dahil ang patay na iniwan nyo sa ulan ay babalik para singilin kayo. Ang hangin ng Maynila ay iba kaysa sa San Ragua, mabigat, maingay, puno ng usok at alikabok. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nasasakal. Sa halip, ang ingay ng syudad ay parang isang musika ng digmaan na naghahanda sa akin sa laban. Nakaupo ako sa passenger seat ng lumang sasakyan ni Mateo. Nakasuot ako ng malaking itim na salamin at isang sombrero na tumatakip sa aking buhok. Ang dating Lara na mahilig sa mga makukulay na damit ay wala na. Ang babaeng nakaupo ngayon ay nakasuot ng simpleng maong at jacket, handang makipagbuno sa dilim. Sigurado ka na ba dito, Elisa? Lara? Tanong ni Mateo habang mahigpit ang hawak niya sa manibela. Tumingin ako sa kanya. Huwag mo na akong tawaging Eliza kapag nandito tayo, Mateo. Si Elisa ay ligtas sa San Ragua kasama si Tala. Ang nandito ngayon ay si Lara Alcaraz at nandito ako para bawiin ang pangalan ko. Tumango siya. Bakas ang pag-aalala, pero nandoon ang suporta. Hinawakan niya saglit ang kamay ko bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Huminto kami sa tapat ng isang lumang coffee shop sa Intramuros. Ito ang lugar na pinili ni Marco. Si Marco ang isa sa iilang kaibigan ko noon na hindi nasilaw sa pera ni Ben. Isa siyang investigative journalist na matagal nang naghihinala sa mga negosyo ng mga Alcaraz pero wala siyang sapat na ebidensya noon. Pumasok kami sa loob. Madilim ang paligid, amoy lumang libro at kape. Sa dulo, sa isang sulok na tago sa paningin ng marami, nakita ko siya. Nakayuko, nagbabasa ng dyaryo, lumapit kami. Nang maramdaman niya ang aming presensya, nag-angat siya ng tingin. Kumunot ang noo niya nang makita si Mateo at lalo na nang tingnan niya ako na nakatago sa aking disguise. Sino kayo? Masungit niyang tanong. Hindi ako tumatanggap ng interview ngayon. Dahan-dahan akong umupo sa tapat niya. Inalis ko ang aking salamin. Pagkatapos, tinanggal ko ang aking sombrero. Ang reaksyon ni Marco ay hindi matatawaran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nalaglag ang hawak niyang ballpen. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Lara?
Garalgal niyang boses. Tumingin siya sa paligid. Baka sakaling panaginip lang ito. Pipatay ka na. Nakita ko ang burol mo. Nakita ko ang abo mo. Abo ng kung sino man ang sinunog nila para pagtakpan ng krimen nila. Sagot ko. Diretso ang tingin sa kanya. Buhay ako, Marco. Nanginginig ang kamay niya nang abutin niya ang baso ng tubig. Paano? Bakit? Mahabang kwento. Singit ni Mateo. Inilapag ang makapal na folder sa mesa. Pero ang maikling sagot, ang pamilya Alcaraz ay pumatay ng maraming tao para manatili sa kapangyarihan. Kasama na ang tatay ko. Tiningnan ni Marco ang folder. Ang instinct niya bilang mamamahayag ay biglang nabuhay. Nawala ang takot, napalitan ng kuryosidad at galit. At ito, sabi ko, inilalabas ang cellphone at ang earphone. Ito ang huling pako sa kabaong nila. Ipinarinig ko sa kanya ang recording. Habang tumutugtog ang boses ni Ben at Doña Imelda, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Mula sa gulat, naging pandidiri. At sa huli, purong puot. Mga demonyo! Bulong niya nang matapos ang recording. Hayaan kang mamatay para sa stock prices? Para sa imahe? Kailangan namin ng tulong mo, sabi ko. Gusto kong ilabas to, pero hindi sa paraang madali nilang matatatakpan. Gusto ko, marinig ito ng lahat ng sabay-sabay, yung wala na silang kawala. Ngumisi si Marco, isang nganggisi na puno ng panganib. Kinuha niya ang diaryong binabasa niya kanina at inilatag sa mesa. Tingnan mo to. Turo niya sa isang malaking advertisement. The Alcaraz Gala, a Night of Heroes, featuring the Philanthropist of the Year, Benedicto Alcaraz. Sa makalawa na to, paliwanag ni Marco. Live broadcast sa lahat ng major networks. Dadalo ang lahat ng congressman, senator at business tycoons. Ito ang pinakamalaking event ng taon para sa kanila. Tiningnan ko ang mukha ni Ben sa ad. Nakangiti. Mukhang banal. Diyan, madiin kong sabi. Diyan natin tatapusin ang palabas niya. Nag-usap kami ng plano. Si Marco ang bahala sa technical side. May mga contact siya sa production team ng event. Si Mateo ang bahala sa security footage. At ako ang bahala sa grand entrance. Nang matapos kami, gabi na. Lumabas kami ni Mateo sa coffee shop. Handa ka na ba talaga? Tanong ni Mateo habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan. 5 taon akong naghanda, Mateo. Sagot ko. Pero habang papasok kami sa sasakyan, hindi ko napansin ang isang lalaking nakatayo sa kabilang kalsada. Nakasuot ng jacket, may hawak na kamera. Click, click, click. Sa loob ng mansyon ng mga Alcaraz, ang tunog ng telepono ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Si Doña Imelda, nakaupo sa kanyang opisina habang umiinom ng tsa, ay tamad na sinagot ang tawag. Ano yon? Gabi na. Ma'am, sabi ng boses sa kabilang linya, may nakuha po akong litrato sa Intramuros. Malabo po pero kailangan niyo pong makita. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang tablet. Binuksan niya ito. Isang malabong litrato ng isang babaeng papasok sa isang lumang kotse. Naka-side view, medyo natatakpan ng anino, pero ang hugis ng mukha. Ang tindig. Nabitiwan ni Doña Imelda ang kanyang tasa. Nabasag ito sa sahig, pero hindi niya pinansin. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa litrato. Hindi. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi maaari. Siniguro kung patay na siya. Mabilis niyang pinindot ang intercom. Doble ho ng security sa gala. Utos niya, ang boses niya ay nanginginig sa galit at takot. At hanapin niyo kung sino ang babaeng yan. Ngayon na. Inay, kailan ka po uuwi? Miss na po kita. Ang boses ni Tala sa kabilang linya ay parang mainit na yakap. Sa gitna ng maginaw na kwarto ng hotel, napahigpit ang hawak ko sa telepono
Gustong-gusto ko na ring umuwi. Gusto ko na siyang yakapin at amuyin yung hinang buhok niya. Pero hindi pa pwede. Hindi pa ngayon. Malapit na, anak. Sagot ko. Pinipigilan ang paggaralgal ng boses ko. May tatapusin lang si inay na trabaho. Pag-uwi ko, magwi-wish tayo sa mga bituin, okay? Pangako yan. Opo, inay. I love you po. I love you too, tala. Matulog ka na ng maaga. Bantayan mo si Tito Doc para sa akin, ha? Pagkababa ko ng telepono, tumulo ang isang luha sa aking pisngi. Agad ko itong pinunasan. Wala nang oras para sa drama. Bukas ang araw ng paghuhukom. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Marco at Mateo. Dala ang mga laptop at blueprints ng Grand Ballroom kung saan gaganapin ang gala. Ang mukha nila ay seryoso. Ramdam sa hangin ang bigat ng aming gagawin. Pasok na tayo sa system, bungad ni Marco habang mabilis na nagtatype sa kanyang keyboard. Nakuha namin ang access sa main audio at sa LED screens ng stage. Pero sandali lang ang window natin, Lara. Sa oras na mapansin nilang nahack sila, meron lang tayong siguro 2 minuto bago nila mapatay ang power. 2 minuto? Bulong ko. Sapat na yon. Tumingin sa akin si Mateo. Nakikita ko ang takot sa mga mata niya. Takot hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ko. Lara, kapag nagsimula na ang gulo, magiging delikado. Ang security ni Imelda, hindi sila magdadalawang isip na saktan ka. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hayaan mo silang sumubok. Hindi na ako ang babaeng kaya nilang itulak sa bangin, Mateo. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng malawak at malamig na opisina ng Alcaraz Mansion, hindi mapakali si Doña Imelda. Palakad-lakad siya sa harap ng kanyang mesa. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay umaaling-awngaw na parang orasan na nagbibilang ng oras. Kanina pa siya hindi mapalagay dahil sa malabong litrato na natanggap niya. Mga inutil. Sigaw niya sa kanyang head of security na nakatungo sa harap niya. Isang litrato lang ang nakuha niyo? Hindi ko kayo binabayaran para magbigay sa akin ng mga hula. Gusto ko ng kumpirmasyon. Ma'am, masyado po kasing mabilis ang pangyayari. At natatakpan po siya ng sombrero. Katwiran ng lalaki. Huwag mo akong bigyan ng dahilan. Halughugin niyo ang intramuros. Alamin niyo kung sino ang babaeng yon. Bumukas ang pinto at pumasok si Benedicto. Ibang-iba ang aura niya kumpara sa kanyang ina. Nakasuot siya ng isang bagong tuxedo, umiikot-ikot sa harap ng salamin na parang isang batang paslit na sabik sa party. Inay, tingnan mo, pagmamalaki niya, inaayos ang kanyang bowtie. Bagay ba? Ito ang susuotin ko bukas sa speech ko. Gusto ko, perfect ang lahat kapag tinanggap ko ang award. Napahinto si Imelda at tinitigan ng anak. Minsan, napapaisip siya kung paano naging ganito kamanhid si Ben. Ang imperyo nila ay nasa bingit ng panganib, pero ang iniisip lang nito ay ang kanyang itsura. Benedicto, madiin na sabi ni Imelda. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko tungkol sa security? Security? Sus inay, masyado ka namang praning. Tumawa si Ben at kumuha ng isang baso ng scotch. Patay na si Lara, ilang taon na. Sino naman ang magtatangkang sirain ang gabi ko? Mahal ako ng publiko. Lumapit si Imelda sa anak at hinawakan ito sa braso ng mahigpit, sapat para mapangiwi si Ben. Huwag kang pakampante. Bulong niya, ang mga mata ay nanlilisik. May mga ahas sa paligid. Bukas, gusto kong sundin mo ang script. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan at siguraduhin mong nakangiti ka kahit ano ang mangyari. Binitawan niya si Ben na parang napaso. Labas. Kailangan ko pang magtrabaho. Nang makalabas si Ben, naiwang mag-isa si Imelda, napahilot siya sa kanyang sentido. Bakit pakiramdam niya ay may masamang mangyayari? Tumunog ulit ang kanyang tablet. Isang bagong email mula sa kanyang private investigator. Subject:
CCTV footage enhancement. Intramuros Cafe, nanginginig ang kamay ni Imelda habang pinipindot ang file. Ito ay isang video clip mula sa CCTV ng coffee shop kung saan nakita ang misteryosong babae. Noong una, nakatalikod ito. Pero sa video, bago sumakay ang babae sa kotse, lumingon ito saglit. Parang may hinahanap o parang naramdaman niyang may nakatingin mula sa malayo. Sa sandaling iyon, tinamaan ng ilaw ng poste ang kanyang mukha. Saglit lang. Wala pang isang segundo. Pero sapat na yon. Ang matangos na ilong, ang hugis ng mga mata, kahit iba ang ayos ng buhok, kahit mas matapang ang ekspresyon at wala na ang dating pagkainosente. Hindi pwedeng magkamali si Imelda. Kilalang kilala niya ang mukhang iyon. Nabitiwan niya ang tablet sa ibabaw ng mesa. Blag. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang hininga ay bumara sa kanyang lalamunan. Ang babaeng ipinapatay niya. Ang babaeng inakala niyang abo na sa ilalim ng lupa ay naglalakad sa Maynila at mukhang handa itong maningil. Napahawak siya sa gilid ng mesa, nanginginig ang mga daliri. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malalim at madilim na realisasyon. Alam na niya kung bakit hindi mapalagay ang loob niya kanina. Tinitigan niya ang nagyelong imahe sa screen. Ang mga mata ni Lara sa video ay parang nakatingin diretso sa kaluluwa niya. Lara. Bulong niya. Ang boses ay puno ng kilabot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Buhay ka. Agad niyang dinampot ang telepono. Nanginginig ang mga kamay na idinial niya ang numero ng head of security. Ma'am, makinig ka sa akin. Madiin na utos ni Imelda. Ang boses niya ay mababa pero nakakatakot. May papatayin tayong tao bukas sa gala. Siguraduhin mong nakakalat ang lahat ng tauhan mo. Kapag nakita niyo ang babaeng nasa litrato, barilin niyo agad. Huwag na kayong magtanong. Huwag na kayong maghintay. Patayin niyo siya. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan ng syudad. Akala mo matatalo mo ako, Lara? Bulong niya sa hangin. Kung nakaligtas ka noon, sisiguraduhin kong hindi na ngayon. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong ilaw. Ang bawat sulok ay pinuno ng mga bisita na nakasuot ng pinakamamahal nilang damit, umiinom ng champagne, at nagpapalitan ng mga paimbabaw ng ngiti. Ang amoy ng mamahaling pabango at pagkain ay bumabalot sa hangin. Sa paningin ng marami, ito ang gabi ng pagdiriwang. Pero para sa akin, ito ang gabi ng paghihiganti. Nakaupo ako sa likuran ng bulwagan, sa isang table na madilim. Nakasuot ako ng simpleng itim na damit at ang aking buhok ay nakaayos sa paraang hindi ako makikilala agad. Pero ang pinakamabisang disguise ko ay ang aking mga mata. Wala na roon ang takot o lungkot. Ang natitira ay purong determinasyon. Katabi ko si Mateo na nagpapanggap na isang bisita. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking braso, isang tahimik na suporta. Sa kabilang banda naman, si Marco, nakaupo sa control booth, kasama ang kanyang team. Sila ang aming mga sundalo sa likod ng entablado. Biglang umilaw ang spotlight. At ngayon, ipinakikilala namin ang Philanthropist of the Year, ang isang taong patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Mr. Benedicto Alcaraz. Pumalakpak ng malakas ang lahat. Tumayo ang mga tao sa kanilang upuan. Umakyat si Ben sa entablado. Nakangiti, kumaway sa lahat. Ang mukha niya ay puno ng pagmamalaki. Hindi niya alam na ito na ang huling beses na tatanggap siya ng palakpak. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya ay malumanay. Puno ng kababaang loob na kanyang pinraktis. Maraming salamat sa karangalang ito. Nagsimula siya. Ang award na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa aking yumaong asawa, si Lara. Ang kanyang alaala ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon para magpatuloy
para tumulong sa mga nangangailangan. At doon, nagsimula ang lahat. Isang matalas na tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinutol ang kanyang boses. Feedback ng mikropono. Napahinto si Ben. Kumunot ang noo. Tumingin siya sa technicians. Nagkagulo ang audio team sa likod. Pagkatapos, sa lahat ng LED screen sa buong bulwagan, isang malaking letrang live audio feed ang sumulpot. Nagsimula ang recording. Ang tunog ng malakas na ulan. Ang malayo, mahinang sirena ng ambulansya. At pagkatapos, ang boses niya. Ang boses ni Ben. Nanginginig. Inay, naaksidente kami. Si Clarice, kailangan niyo siyang unahin. Nagkagulo ang mga tao. Nagsimulang magbulungan. Ang iba ay napatingin sa mga screen. Naguguluhan. Si Doña Imelda, na nakaupo sa pinakaunang hilera, ay biglang nanigas. Ang kulay sa kanyang muka ay nawala. Anong nangyari kay Lara? Ang boses ni Imelda, malinaw. Ang panginginig ng aking kamay ay hindi na napigilan ni Mateo. Mahigpit niya itong hinawakan. Wala na siyang malay, inay. She's trapped inside. The car is... It's a wreck. Nagsimulang tumayo ang ilang bisita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkataranta at gulat. At pagkatapos, ang mga salita ni Doña Imelda na walang bahid ng pagmamahal. Good. Huwag mo siyang gagalawin. Hayaan mo na siya dyan. Sa stage, namutla si Ben. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Sinusubukan niyang magsalita, pero walang lumabas na boses. Benedicto, makinig ka. Kung mabubuhay siya ngayon, malalaman niya ang lahat. Ang tungkol sa pera, ang tungkol kay Clarice. Masisira tayo. Ang buong imperyo na itinayo ng ama mo, mawawala sa isang iglap. Nagkaroon ng bulungan sa buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng litrato at pagkatapos, ang huling saksak sa kanilang puso. So, iiwan ko lang siya dito? Tanong ni Ben. Oo, ang unahin mo ay si Clarice. Nasa kanya ang bag, hindi ba? Ang mga hard drives, kunin mo si Clarice. Siguraduhin mong walang makakaalam na magkasama kayo bago ang aksidente. Ako na ang bahala sa media. Ako na ang bahala sa kwento. Ngayon, kumilos ka na. Leave her. It's better this way. Click. Natapos ang recording, ang katahimikan sa bulwagan ay nakakabingi. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Ang mukha ni Ben sa screen ay puno ng takot. Ang kanyang image bilang bayani ay naglaho na. Ang nakikita nila ngayon ay isang duwag. Isang traidor. Dahan-dahan akong tumayo. Tumingin ako sa entablado. Sa kanya. Naramdaman ko ang paghila ni Mateo sa aking braso. Lara, masyadong delikado. Pero umiling ako. Ngayon na. Naglakad ako, dahan-dahan, patungo sa stage. Bawat hakbang ko ay ramdam ang bigat ng 5 taong pagtitiis. Ramdam ang bawat patak ng luha. Ang mga tao ay nagsimulang makapansin. Nagsimulang magbulungan. Hindi nila ako makilala, pero may kakaiba sa aking presensya. Nang makalapit ako sa entablado, sumigaw ang isang security guard. Ma'am, bawal po kayo dyan. Pero hindi ako huminto. Sa gitna ng kaguluhan, tinutukan ko ng tingin si Ben. Nanginginig siya. Ang kanyang mukha ay puting-puti. At pagkatapos, isang huling twist. Ang mga LED screen sa likod ng entablado ay nagpakita ng sunod-sunod na mga litrato at dokumento, mga bank statement, mga kontrata, mga email, mga transaksyon ng mga kumpanya ni Ben na nagpapatunay ng mga iligal na transaksyon. Mga litrato ni Clarice sa loob ng opisina ni Ben may hawak na mga dokumento at ang huling litrato, ang paglagda ni Don Ricardo Alcaraz at Antonio Yaybara, ang katibayan ng kanilang panloloko sa tatay ni Mateo. Lahat ay gawa-gawa, lahat ay plano. Ito ang totoo. Sabi ko, ang boses ko ay mahina, pero narinig ng lahat sa mikropono na hawak ni Marco,
na nakakonekta sa speaker system. Ang mga mata ni Ben ay lumaki sa takot. Alam niyang tapos na siya. Dahan-dahan, inalis ko ang aking sombrero, inalis ko ang aking mga salamin, at tiningnan ko ang lahat ng tao sa bulwagan. Ako si Lara Alcaraz, sabi ko. Ang bawat salita ay may bigat. At ang kwento na narinig niyo, ang kwento ng kasinungalingan at pagtataksil, iyan ang katotohanan. Nagsimulang magkagulo ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap. Biglang umakyat sa entablado si Ben. Ang muka ay puno ng galit at takot. Sinungaling. Sigaw niya. Itinuro ako. Patay ka na! Isang multo ka! Nagpapanggap ka lang! Pero huli na. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Nagsimulang umakyat sa stage ang mga pulis na matagal nang naghihintay sa labas kasama ang mga investigador. At sa gitna ng lahat, dinala nila si Clarice na ngayon ay handa ng magsalita kapalit ng paglaya. Bago siya hilahin palayo, hinarap ako ni Ben. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Masisira ka rin, Lara. Wala kang mapapala. Pero hindi ako natinag. Tiningnan ko siya ng diretso. Hindi ako ang masisira, Benedicto. Ikaw. At ang lahat ng kasinungalingan niyo. Lumipas ang ilang linggo matapos ang Alcaraz Gala, ang bawat pahina ng dyaryo, ang bawat balita sa telebisyon, at ang bawat post sa social media ay iisa lang ang pinag-uusapan. Ang pagbagsak ng Imperyo Alcaraz. Si Benedicto Alcaraz ay nahaharap sa maraming kaso mula sa economic sabotage, fraud, hanggang sa attempted murder. Si Clarice ay naging state witness at ibinunyag ang lahat ng koneksyon nila sa money laundering at iba pang illegal na transaksyon. Si Doña Imelda, sa kabila ng kanyang impluensya, ay hindi nakatakas. Nabilanggo siya, ang kanyang pangarap na walang hanggang kapangyarihan ay naglaho kasama ng kanyang reputasyon. Umupo ako sa upuan sa aming kubo, sa San Ragua, at binasa ang pinakahuling balita sa aking cellphone. Isang litrato ni Ben na nasa kulungan, ang dating tindig ay wala na. Tanging isang sirang tao na ang nakikita. Hindi ako nakaramdam ng galak, hindi ako nakaramdam ng paghihiganti. Isang malalim na ginhawa lang. Ang katotohanan ay nanalo. Ang katarungan ay nangibabaw. Pinatay ko ang cellphone at ibinaba ito. Hindi ko na kailangan ng ingay ng syudad para kumpirmahin ang aking tagumpay. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay sapat na. Lumabas ako ng kubo. Ang sikat ng araw ay humahalik sa aking balat. Ang hangin ng dagat ay sariwa at malinis. Doon, sa dalampasigan, nakita ko sila. Si Tala, tumatakbo sa buhangin, hinahabol ang mga alon. Ang kanyang mga tawa ay bumabalot sa hangin. Sa likuran niya, si Mateo. Nakangiti habang pinapanood ang aming anak. Hindi na ako ang babaeng punong-puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi na ako si Lara, ang asawa ni Benedicto. Ako si Lara, ang ina ni Munting Tala, at ang babaeng minamahal ni Mateo Ibarra. Lumapit sa akin si Mateo. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi niya ako kailangang tanungin. Alam niya kung ano ang nasa isip ko. Okay ka na ba? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalaga. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng napakahabang panahon. Oo, Mateo. Ngayon, oo. Sagot ko. 5 taon akong nagtago sa anino ng kasinungalingan. 5 taon akong naniwala na patay na ako. Pero mas masakit pala ang mabuhay sa kasinungalingan kaysa sa mamatay. Pero ngayon, malaya ka na. Tumingin ako sa kanya. Siya ang lalaking nagligtas sa akin hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pasensya, ang kanyang pagmamahal, iyon ang naging gamot sa aking mga sugat. Salamat, Mateo. Bulong ko. Salamat sa lahat. Hinawakan niya ang aking pisngi. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang kailangan mo lang
ay ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Niyakap niya ako. Naramdaman ko ang kanyang init, ang kanyang pagmamahal na parang isang matatag na pundasyon sa gitna ng lahat ng gulo. Minsan, inakala ko na ang milagro ay ang pagkaligtas ko sa aksidente. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang totoong milagro ay ang paghahanap sa aking sarili, ang paghahanap sa aking lakas, at ang paghahanap sa tunay na pag-ibig sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Lumapit si Tala sa amin, humihingal. "Inay, Tito Doc, maglaro tayo." Tiningnan ko si Tala. Ang kanyang inosenteng muka ay ang aking inspirasyon. Siya ang aking bituin. "Halika, anak," sabi ko. Hinawakan ng kanyang kamay. Naglakad kaming tatlo patungo sa dagat. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at lila. Ang tunog ng mga alon ay malumanay. Sa wakas, naramdaman ko na kompleto na ako. Isang bagong simula, isang bagong pamilya, isang bagong buhay. "Handa ka na ba para sa bagong simula, Lara?" Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya at sa kamay ng aming anak. "Matagal na akong handa," sabi ko, nakangiti. At sa dulo ng dagat, sa ilalim ng lumulubog na araw, nakita ko ang aking sarili. Hindi na isang biktima, hindi na isang multo, kundi isang babaeng buo. Handa para sa lahat ng darating, handa para sa pagmamahal, handa para sa buhay.